Mga kapeso Pinoy, magkano ba ang kailangan natin na monthly investment para makapag-retire tayo at age 50? I-discuss natin yan at different age bracket ng 25 years old, 30 years old, 40 years old, at 35 years old. Mag-umpisa tayo sa mga 25 years old. Halimbawa, magkakaroon tayo ng monthly investment at age 25 ng 5,000 pesos para makapag-retire tayo at age 50. Ibig sabihin yan, ang ating annual investment ay 5,000 times 12 months is equal to 60,000. Ang total investment natin ngayon yan ay 60,000 pesos sa unang taon. Sabihin natin na i-invest natin ang ating pondo o ang ating investment sa mga investment vehicles na may 7% na increase in value sa ating investment, katulad na lamang ng Pag-ibig MP2 o kaya naman mga digital banks na nag-o-offer ng mga promo na minsan ay 7% at minsan ay higit pa sa 7%. Ibig sabihin, ang investment natin ay mag-i-increase ng 60,000 times 7% is equal to 4,200 pesos. Ibig sabihin yan, mga kapeso, yung magiging total investment na natin ngayon ay 60,000 plus 4,200 pesos. Ito ngayon ang ating magiging investment sa unang taon. Pero tuloy-tuloy dapat tayo na maghuhulog ng 5,000 pesos natin at 60,000 naman on an annual basis hanggang mag 50 years old tayo or para ma-achieve natin yung retirement natin na 50 years old. 7% pa rin ang increase ng ating investment. Mas okay kung mas tataas dyan, syempre. In 25 years time, mga kapeso, nag-invest tayo ng 5,000 every month, nakabuo tayo ng 4,409,029 pesos. Ngayon, mga kapeso, at age 50 years old, pwede na tayong mag-retire at i-pursue natin yung mga other interests natin. Ano ba yung mga gusto mong gawin pagka-retire mo, mga hobbies na gusto mong i-pursue while you are enjoying now your retirement fund? Magkano ang monthly withdrawal mo at age 51? Kung nagsimula ka at age 25 at mag-retire ka at age 51, ibig sabihin 25 years from now, baka kailangan mo 50,000 ang monthly withdrawal mo. Tingnan mo, kapeso, 5,000 yung ini-invest mo kada buwan. Pero ang monthly withdrawal mo, 50,000 pesos. 10 times ng inihuhulog mo noong nag-i-invest ka pa lamang. Ibig sabihin yan, kapeso, ang iyong annual withdrawal ay nakakahalaga ng 600,000 pesos. Sa makatwid, kapeso, yung 4,409,000 pesos mo nun, nabawasan natin yan ng 600,000 pesos ngayon, ang total investment na matitira sa'yo ay 3.8 million pesos. Pero mga kapeso, hindi naman kasi natin i-withdraw lahat. Installment ang gagawin natin na pag-withdraw. Ibig sabihin, yung natira natin na 3,809 pesos, kikita pa rin yan ng 7%. Ilagay ko dito yung 7%, mga kapeso. Ibig sabihin yung 3.8 million pesos mo, kumikita pa rin siya ng 266,000 pesos. Kaya yung total value of investment mo, hindi naman totally nababawasan ng 600,000 pesos. Tingnan mo, nag-retire tayo ng 4,409,000. Pero at the end of 51 years old, 4,075,000 ang natira sa atin. Halos 400,000 pesos ang nabawas. Pero sabihin natin, kapeso, tuloy-tuloy tayong magwi-withdraw ng 50,000 pesos at syempre, ang equal niyan ay 60,000 times 12 months, ganito pa rin ang tuloy-tuloy natin na pag-withdraw. Hanggang ilang taon ba tayo pwedeng umabot? Sabi nila up to 72 years old daw ang average lifespan ng mga Pilipino. Pero sabihin natin, umabot ng 80 years old. Tingnan nyo, kapeso, 7% ngayon na mag-i-increase yung investment natin. Ibig sabihin, pag nagne-negative na yan o may parenthesis na, nauubos na yung pondo natin.
Kung makikita nyo mga kapeso, wala pa tayo or hindi pa tayo nagsisenior, ubus na kaagad yung pondo natin na 4 million pesos kung magwi-withdraw tayo ng 50,000 pesos a month sa ating retirement fund. Hindi pa tayo nagsisenior niyan. So, ibig sabihin yan mga kapeso, at 60 years old, may tulong na yung investment natin. Kasi papasok na dyan yung SSS naman. Pero baka hindi sapat mga kapeso ha. Hindi tayo sure kung 50,000 pesos ang ibibigay sa'yo ng SSS 25 years from now. Hindi tayo sure mga kapeso. So ngayon, ano yung pwede nating gawin? Tatlo ang pwede nating gawin mga kapeso. Either papataasin natin yung monthly investment natin na 5,000 pesos or ang pwede naman ay bawasan natin yung monthly withdrawal natin. Pero with all the inflation, sa tingin ko mga kapeso, hindi okay na babawasan natin yung withdrawal amount natin. O kaya naman mga kapeso, maghanap tayo ng ibang investment vehicle na pwede na magpataas ng investment value natin. Ano pa ba? Bukod sa mga safe investment ang pwede natin pag-investan. Unang-una na dyan yung stock market. Tingnan nyo mga kapeso, sabi nila, halimbawa mag-i-invest ka sa Meralco. Sa Meralco, 60% ang kinita ng investment natin in 5 years. Ibig sabihin yan mga kapeso, 12% ang pwede nating kitain sa Meralco investment, kasama na dyan ang capital appreciation plus dividends nila. In 5 years, 12% ang pwede nating kitain. Ito pa mga kapeso, sa Semerara Investment, 84% ang kinita ng investment sa loob ng 5 taon. Ibig sabihin yan mga kapeso, 16% ang pwedeng maging increase sa value of investment natin. Ito pa mga kapeso, kung ayaw mo naman na nag-i-invest sa mga Meralco, sa Semerara, o dun kasi isusupervise mo yung pagtaas at pagbaba ng presyo niyan. What if mga kapeso, nag-invest ka naman sa mutual fund? Itong sample natin dito, mutual fund ito tracking the S&P 500. Ibig sabihin sa US market ito na tinatrack niya yung 500 stocks sa US market. Sabi nila ang S&P 500 according to Investopedia, almost 10% daw ang kinikita nito taon-taon on average simula nung nag-umpisa ito nung 1950s. So can you imagine mga kapeso, 70 years from ang nakakaraan, 10% ang average rate na kinita nila. Example din ito mga kapeso, itong Manulife Investment Management Corporation. 136.7% ang kinita niya sa loob ng 5 taon. Ang tinatrack din nito ay ang S&P 500 mga kapeso. Pero in peso ito ha. So kung nag-subscribe ka dito, in 5 years, kung 136.70, ibig sabihin 27% ang kikitain mo taon-taon. Ito pa mga kapeso, BPI. This one is tracking the S&P 500 index as well. So, pero Philippine peso ang gagamitin natin na pera. Nag-umpisa siya at price ng 100 since nag-umpisa siya noong January 1, 2000. At ngayon, 194 pesos na yung dating 100 pesos. Ibig sabihin, 94.37 pesos ang kinita niya sa loob ng 5 taon or 18.874 pesos. Sabihin natin mga kapeso, sa stocks tayo mag-i-invest sa unang taon ng pag-i-invest natin sa stock market. Saan mo ba gusto? Sa Meralco, sa Semerara, sa Manulife, sa BPI, o saan mo man gustuhin. Pero itetest ko dito mga kapeso, yung Manulife, 27%. Pero ito mga kapeso disclosure lang, napaka-risky nito dahil stocks ang pag-iinvestan mo nito. Sabihin natin mga kapeso, dahil nga risky siya, unang taon or hanggang 35 years old lamang tayo mag-i-invest sa stock market.
Pero yung 36 years old natin hanggang 50 years old, ilalagay na lamang natin siya sa mga safe haven investment katulad ng Pag-ibig MP2. Or kung gusto mong lumipat sa ibang stocks, okay na okay yan mga kapeso. Tingnan mo mga kapeso, ang maiipon mo 11,628,000 pesos. Tingnan natin mga kapeso, yung 11,628,000 pesos na naipon natin, tuloy-tuloy, i-invest natin yan sa mga safe haven, sana may digital banks pa noon, ano? O kaya naman may Pag-ibig MP2 pa rin. Tingnan mo mga kapeso, kayang-kaya niyang suplayan yung mga pangailangan natin nung panahon na yan. Kasi tumataas at tumataas pa rin yung pera natin sa investments na ito. Tingnan nyo mga kapeso, instead na pababa yung investment natin, tumataas at tumataas pa rin siya. Actually, at 80 years old, kahit nag-withdraw tayo ng 50,000 pesos, 27 million pesos na ang pera mo dyan, kapeso. Hindi biro yan kasi nag-umpisa agad tayo sa napakalaking investment vehicle na 27%. What if, sabi mo kapeso, masyadong OA yung 27%. Hindi naman tayo sure. BPI, 18%. Ilagay ko siya dito mga kapeso. 18%, 10 taon lang mga kapeso. Kasi hindi natin sure ang stock market. Magkano ang kikitain natin? Mga kapeso, hanggang 72 years old, average lifespan ng mga Pilipino, pwede kang mag-withdraw ng 50,000 pesos. Kasama pa dyan yung SSS ha, sa 60 years old mo, or kung government employee ka naman, GSIS mo naman, kapeso. Pero may 50,000 pesos ka din sa retirement fund mo. Sabihin natin naman, parang imposible pa rin naman yung BPI na 18%. O ito, si Merara, 16% naman mga kapeso. Subukan natin. 16% hanggang 68 years old mga kapeso, may pondo ka. Pero syempre, sasabihin natin, risky kaya yung si Merara kasi mining yan What if Meralco, mga kapeso? Siguro naman lahat tayo nangangailangan ng kuryente hanggang sa magtagal-tagal mga kapeso. Actually, nagsishift na nga tayo from using crude oil, yung mga sasakyan natin, into electric. So siguro mangangailangan tayo ng kuryente. Sabihin natin mga kapeso, tingnan mo yung fund value mo, aabot siya ng hanggang 63 years old. Kung gusto mo na i-extend yung life na nag-i-invest ka sa stock market hanggang mag 40 years old ka, saka ka mag-i-invest sa safe haven from 41 years old hanggang 35 years old, tingnan natin kung hanggang saan tatagal. 68 years old mga kapeso. So ano yung pwede mong gawin para mas tumagal? Pwede na halimbawa, 'di ba, at 41 years old or 35 years old, for sure mga kapeso, tumaas na ang sweldo niyan, na-promote ka na, pwede ka magdagdag ng investment mo, 7,000, 35 to 40 years old. Ang gagawin mo, at 36 years old, 7,000 na ang i-invest mo hanggang 40. Kapag 41 years old, sa tingin ko, manager level na to, mga kapeso, 10,000 pesos ang ininvest mo hanggang 45 years old. Sabihin natin, senior manager, VP roles ka na, nag-invest ka, dinagdagan mo investment mo, ginawa mong 15,000 pesos mga kapeso at 46 years old. Tingnan mo kung saan naaabot yung pondo mo. Mga kapeso, 80 years old ka na, 50,000 yung wini-withdraw mo kada taon, may natira pa. May maipapamana ka pa sa mga anak at apo mo. Kung 72 years old naman, may 4.5 million pesos. At kung sakasakali, hindi sinasadya, hindi naman natin gusto, pero nagkasakit, may mawi-withdraw at may mawi-withdraw ka kaagad, mga kapeso. So, napakaganda na pagplanuhan natin kaagad yung retirement natin. What if naman mga kapeso, at 30 years old ka mag-uumpisa? 5,000 din yung gawin natin. Annual investment mo times 12 months is equal to 60,000 pesos. Kung sabihin natin 7% mga kapeso, ilagay muna natin dito para mas ma-picture out natin yung investment natin. 7% din ang invest natin,
5,000 peso hanggang mag 50 years old tayo. Magkano withdrawin mo dyan mga kapeso? 50,000 pesos din? Walang problema mga kapeso. Ilagay natin dyan, 7% pa din ang kikitain ng investment mo ha, dun sa natitira. 7%, 7%, ilagay natin dito ang 7% mga kapeso. 7% at kung 50,000 ang i-withdraw mo mga kapeso, tingnan natin kung hanggang kailan tatagal yung pondo mo. Na times 12 natin siya, 50,000 pababa hanggang 80 years old, tingnan natin kung hanggang saan tatagal. Actually mga kapeso, at age 55, ubos ka agad yung pera natin sa pondo natin ng retirement. So either mga kapeso, mag-i-invest ka sa mga high volatility stocks katulad ng Manulife na 27%. Subukan natin. Mag-i-invest ka 30 hanggang 40 years old. Kung mag-i-invest ka dyan, hanggang 80 years old, mga kapeso, may pera ka, may maipapamana ka pa. Halimbawa naman, sabi mo, BPI, 18%. Tingnan natin kung hanggang saan tatagal. Kung gusto mo i-extend ang pag-i-invest hanggang 50 years old sa mga ganitong stocks, mga kapeso, walang problema. Ako kasi ang mas payo ko, habang papalapit yung retirement natin, dapat nasa safe haven na lang. O kung gusto mo, 50-50, wala din problema dyan mga kapeso. Ang pera mo naman kung BPI up to 61 years old, sakto sa SSS at GSIS mo. Kung gusto mo naman, Meralco, 12% ang unang investment mo mga kapeso. Tingnan mong kikitain mo up to 57 years old. Halimbawa mga kapeso, ang pinili mo Meralco, dyan ka nag-invest. 30 years old ka na, baka kakayanin mo na mga kapeso na 5,000 ang i-invest mo hanggang 34 years old or 35 years old. Pero kapeso, pagdating ng 35 years old, dagdagan mo na yung investment mo. Malamang sa malamang yan mga kapeso, may ipon ka na yan o kaya naman, meron ka na niyan na na-promote ka na. O baka dito at age 30, sa tingin ko naman mga kapeso, meron ka nang natatago niyan sa bangko. Baka gusto mo dagdagan o panimula mo, sabihin natin 5,000 pesos. Ginawa mong 50,000 pesos o masyadong malaki mga kapeso. Sabihin natin at age 36 na lang. Diyan ka nagdagdag. Yung 5,000 ginawa mong 8,000 monthly basis hanggang mag 40 years old ka. 41 years old, yung 8,000, ginawa mo ng 10,000 mga kapeso. Hanggang 45 at ginawa mong 15,000 dahil mataas na ang posisyon mo hanggang 50 years old. Tingnan mo mga kapeso, yung Meralco investment mo, tapos nag-shift ka sa mga safe haven na mga investment katulad ng MP2 o kaya naman ng mga uh, virtual banks natin, tingnan mo, up to 62 years old, may kikitain at may kikitain ka. Nasa sayo yan mga kapeso kung gusto mo naman na magsimula ng mas maaga kasi kitang-kita mo na kaagad dito sa graph na ito. O kaya naman gusto mong i-extend yung pag-i-invest mo sa Meralco kasi gusto mong pahabain yung life ng fund value mo hanggang 45 years old. Saka ka mag-shift sa safe haven at 46 years old. May 5 taon pa mga kapeso. Tingnan mo kapeso, hanggang 67 years old, safe ka na mag-withdraw ng 50,000 pesos. Sabihin naman natin mga kapeso, 35 years old pero gusto mo mag-invest ka o mag-retire ka at age 50. 50 years na lang ang natitira mga kapeso. Sabihin natin, ang monthly investment na gusto mo, ay suggest mga kapeso, hindi na talaga dito kakasya yung 5,000 pesos. Gabitin natin ay 8,000 pesos. Ang annual investment mo ngayon yan ay times 12, 96,000 pesos. 7% ang increase in value niyan mga kapeso. 8,000 pesos, maghuhulog ka hanggang 50 years old, 7% naman ang paglago ng pera natin, ibig sabihin makakaipon tayo ng 2.8 million pesos. Sabihin natin magkano i-withdraw mo mga kapeso, sabihin natin 50,000 pesos pa din, ano? I-aim natin yung 50,000 pesos para mas komportable tayo sa retirement natin mga kapeso. 5,000 pesos, lumalago pa rin yung pera natin ng 7%. 50,000 pesos hanggang 80 years old, hanggang kailan ba ang pera natin? Lumalago pa rin yung investment natin ng 7%.
Kita mo dito mga kapeso, tingnan natin kung hanggang saan aabutin yung 8,000 pesos natin. Hanggang 55 years old lang. Ibig sabihin 5 years lang ang ilalago niya mga kapeso. Pero kung mag-i-invest ka sa Manulife, sabihin natin 27%, hanggang 40 years old or 39 years old, ininvest mo sa Manulife. Tapos sabi mo, okay, nag-invest ako sa Manulife ng 27%, pero sobrang risky nun. Mag-shift ako sa Meralco ng 40 years old ako hanggang 45 years old. Pwedeng pwede. 4,694 pesos. Hanggang kailan ang fund value? 60 years old. Sakto, paparating na yung SSS, GSIS niyan. Pero kung SSS, sa tingin ko mga kapeso, wala pa yung 50,000 pesos. Kahit na may kasama yan na pension booster, I doubt na aabutin agad siya ng 50,000 pesos. I suggest mga kapeso, at 40 years old, or baka naman, at 35 years old, may ipon ka ng pera dyan. What if, mga kapeso, 'di ba, may 8,000 na hulog ka. Yung annual investment mo, halimbawa, may ipon ka diyan na 100,000 pesos. Idagdag mo na 'yan sa retirement fund mo. 100,000 pesos mga kapeso. Tingnan mo kanina mga kapeso 4.6 million pesos. Nagdagdag ka ng 100,000 panimula sa iyong retirement fund. Naging 5.6 million pesos. Ang inilago agad ng 100,000 pesos mo, additional 1 million pesos. Kanina, 62 years old mga kapeso or 58 years old, ubus agad yung pera mo. Pero ngayon aabot ng 63 years old dahil dun sa 100,000 pesos. What if, magkano ba yung ipon mo ngayon at 35, 200,000 pesos? Tingnan mo mga kapeso, 6.5 million pesos. Pero aabot ang pondo mo ng 68 years old mga kapeso. O sabihin natin, wala tayong 200,000 pesos, wala tayong 100,000 pesos. Pero dahil ginugol natin na mga kapeso, what if at age 37, taasan mo na ng 10,000 pesos hanggang 40 years old. Pagdating mo naman ng 41 years old, taasan mo na din ng 15,000 pesos. Papataasin natin yan hanggang 40, hanggang dumating tayo ng 46 years old, ginawa mong 20,000 pesos. Ang pera mo, 6.8 million pesos. Ang laki ng idinadagdag mo mga kapeso, ano? From 96,000 pesos naging 240,000 pesos, pero ang itinaas 6.8 million. Kanina 6.6 million, 'di ba? Nagdagdag ka lang ng 200,000 pesos dito. Tingnan mo yung buying time natin mga kapeso. Time talaga yung kalaban natin dito. Pero dahil wala pa nga tayong 200,000 pesos, sa pahuli tayo magpa-pop up ng pera natin. Ano? Aabot siya ng 70 years old mga kapeso. So makakapag-strategize ka ngayon. What if mga kapeso, 40 years old ka na, 10 taon na lang before your retirement. I suggest mga kapeso, 10,000 agad yung panimula mo dyan. 10,000 times 12, 10,000 pesos hanggang mag 50 years old tayo. Ito yung ihuhulog natin. 7% ang increase sa ating investment. Sabihin natin mga kapeso, 2,026,000. Magkano ang i-withdraw mo? Sa tingin ko, wag munang 50,000 mga kapeso. Sabihin natin 40,000 pesos muna. Saka natin yan pataasin. 40,000 times 12 months, ibig sabihin may 7% pa rin na increase in value ng investment natin. 40,000 pesos hanggang mag 60 years old tayo, sabihin natin, or hanggang 55 years old, 40,000. Tapos sabi mo, tumataas na ang presyo ng bilihin, 50,000 pesos na ang kailangan ko at 56. Pero at age 60, pwede ka magbawas mga kapeso kasi may katulong ka na niyan may SSS ka na. Sabihin natin ang pension mo sa SSS ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Tapos dito, 30,000 pesos lang muna i-withdraw mo mga kapeso. 30,000 hanggang palaki ng palaki, nag 65 years old tayo, minus 40,000. Plus, yung SSS mo mga kapeso sabihin natin 40,000, 70,
hanggang dito na, 80 years old. May katulong naman mga kapeso, nandyan ang SSS. Pero tingnan mo mga kapeso, at age 54, depleted agad yung value of investment natin mga kapeso. Hindi ko alam kung saan mo gusto mag-invest. Gusto mo pa bang mag-invest sa Manulife? Too risky na yan mga kapeso. 5 taon na lang ang natitira, sabihin natin at age 44, gusto mo mag-invest pero magde-deplete pa rin yung pera mo at 56 years old. Naka-buy time ka lang ng 2 years sa iyong retirement. Pero napaka-risky nito mga kapeso kasi napakalapit na eh. Sabihin natin Meralco naman, doon ka nag-invest. Tapos after 5 years, withdraw mo na sa stocks, kailangan mo na talagang mag-shift sa safe haven mga kapeso. Pero yung pera mo aabot lang up to 55 years old. Baka naman mga kapeso, may natitira ka na dyan, may naiimpo ka na dyan, gusto mo na munang i-invest sa Meralco o kaya naman sa mga mutual funds sa loob ng 5 taon lang mga kapeso kasi napaka-risky. Baka kainin yung pera mo. 100,000 sabihin natin lalago yung pera mo dito ng 502,000 pesos. Pero baka naman mga kapeso, meron ka dyan 200,000. Kung 200,000, naging 2 million pala. Kung 200,000 naman mga kapeso, hanggang 55 years old pa din. So sa tingin ko, kung may 500,000 pesos ka dyan, tingnan natin mga kapeso, makaka-buy time ka hanggang 58 years old. Pero I suggest mga kapeso, habang papalapit yung retirement natin, taasan mo ng taasan. Kung ito 10,000 nung 40 years old ka, gawin mong 11,000 at 41, 12,000 pesos. What I'm talking about here is kung tumataas yung sweldo mo kada taon, idagdag ka ng magdagdag or ilagay mo na lang dito sa retirement fund mo yung kada increase ng sweldo mo. Sabihin natin 1,000, pero kung officer ka na nito or manager, VP, sa tingin ko hindi lang 1,000 pesos ang adjustment sa or ang increment sa iyong salary. So kung kaya mong mas malaki pa dito, ang kaya mong idagdag kada buwan, much better mga kapeso para mahabol natin. Sabihin natin at age 49, 19,000 ang i-invest mo, tapos at age 50, magiging 20,000 pesos na siya. Kung kakayanin mga kapeso, tingnan mo, pwede ka pa rin mag-retire at age 50, pwede ka naman mag-freelancing after retirement eh. Pero hindi na yung sobrang hustling talaga na sobrang pagod na pagod ka. Aabot yung pera mo at 62, andyan na yung SSS, andyan na yung GSIS, o kung may iba ka pang investment, katulad na lang nung Pag-ibig, yung regular savings natin, may pera din yun. Kung gusto mong idagdag sa investment mo, halimbawa may nalamsam ka sa Pag-ibig, gusto mo idagdag dito, pwede, halimbawa, nalamsam mo, magkano ba? Mga 60,000 pesos kung gusto mo na idagdag, pwedeng-pwede din mga kapeso para lang humaba yung buhay ng investment natin. Or dito, gusto mo mag-mutual fund ka, 27% or BPI, 18%, 18%, 3 taon, 12%, 3 taon din sa ilalagay natin siya sa Meralco, yung pera mo aabot siya hanggang mag 66 years old ka. O ano mga kapeso, baka may gusto kang ipa-compute o gusto mo sarili mong age, gusto mo ipa-compute, gawa natin yan ng computation o kung gusto mo mag-usap tayo regarding your computation, regarding your retirement plan, pwede natin yan pag-usapan below. At yung mga link ng Manulife natin, yung BPI, yung Meralco, Semerara, paano mag-open ng stocks, nasa baba ng description below. Pwede mong i-click kung paano ka mag-invest sa Meralco, sa Semerara, sa Manulife, sa BPI. Nasa sayo na yan mga kapeso. Pero hindi pa huli ang lahat. Kailangan mo lang mag-ipon ng mas malaki para makapag-retire ka at age 50.